Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. This is DJ Master. Sa ating mga kababayan dyan from Bisaya, maayong buntag, sa Tanan, sa mga Ilocano na yun na imbag na aldaw, sa mga Bicolano maray na aldaw sa Indong Kabos. Sa mga kapatid natin mga Muslim, Assalamualaikum. Yan. So welcome to my YouTube channel. May panibago na naman tayong pag-uusapan, no? Siguro napapansin nyo, no? Patindi ngayon yung traffic, di ba? Lalo dito sa EDSA may gagawin mga rehabilitation, mas magiging matindi traffic talaga niyan, no? Kaya itong ating topic ngayon ay very relevant dito sa matinding traffic natin naranasan dito sa Metro Manila. Ito yung tinatawag nating Metro Manila Subway. Yan, bibigyan ko kayo ng background, ng idea kung ano na ba ang status ng Metro Manila Subway Station. Yan. Okay. Bago tayo magsimula nga pala, baka pwedeng humingi ng favor sa inyo, yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin channel na Azucena TV. Yan. Mag-subscribe na kayo. Pakiclick na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga videos pang gagawin ko. So, hindi na natin patatagalin. So, bibigyan ko kayo ng overview ng Metro Manila Subway. Okay. The Metro Manila Subway, the first subway in the Philippines, is a 33.1 kilometer long underground railway system designed to alleviate traffic congestions and improve public transportation in the Metro Manila area. The project, a key part of the Build program, is being constructed with Japanese funding and is scheduled for completion in 2029. Yun po yung ating overview sa Metro Manila Subway. Okay, key background details. Purpose: to address increasing transportation demand and severe traffic in Metro Manila, katulad na nabanggit natin kanina. Yun. Okay, funding. Primarily funded by the Japanese government through the Japan International Cooperation Agency, JICA. Construction: the project officially broke ground in February 2019 with construction commencing in December of the same year. Route, ito yung ruta po, no? The subway line will connect Valenzuela City to Ninoy Aquino International Airport na iyan. Napakalaking bagay nito sa mga taga Valenzuela, yung mga kasama natin dyan sa Valenzuela. Passing through 7 cities in Metro Manila. Ito yung mga syudad na dadaanan ng subway. Of course, Valenzuela, Quezon City, Pasig, yan. Dito tayo, taga-Pasig tayo. Makati, Parañaque, Pasay, and Taguig. So, napakalaking bagay nito para may ibsan, no? Yung matinding traffic na ating nararanasan sa araw-araw, especially dito sa Metro Manila. Stations. The subway will have 17 stations and a depot and training center in Valenzuela. Yan. So, ang pagkakalam ko dito, tsaka magkakaroon po yung connectivity sa mga ating mga railway system, yung ating mga MRT, LRT, connected na yan. Magkakaroon ng connection yan sa mga bus terminal. So, napakalaking bagay na itong Metro Manila Subway, no? Unang-una po sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon lang tayo makakaranas niyan. At kung di tayo nagkakamali, nasimulan yan during the time of former President Rodrigo Roa Duterte. Yun. Ngayon, bibigyan ko kayo ng video footage para magkaroon kayo idea ano na ngayong development dito sa Metro Manila Subway. Okay. Panoorin niyo po to mga ka-DJ.
Ayun mga ka-DJ, sobrang napakaganda po, no? Patikim pa lang yan mga ka-DJ. Simula dun sa Camp Aguinaldo, yung video na pinakita ko sa inyo, grabe. Sobrang excited na tayo. Ngayon lang na mararanasan ng mga kababayan natin na magkakaroon tayo ng kauna-unahan dito sa Pilipinas na subway. Ano ba yung pakiramdam na literal na dumadaan ka sa ilalim ng lupa, kaya subway, di ba? So matindi, no? Maihahanin na tayo sa mga kilalang bansa katulad ng Japan, Amerika, China, at kung saan-saan pa, Spain and so forth. Grabe. Sobrang excited na tayo. So expected ang completion nito ay 2029. So ngayon 2025, meron pa tayong 4 years. Pero ang pagkakaalam ko po dyan, pag may mga natapos ng phase, baka pagamit na, no? So napakalaking bagay nito, no? Yung may ibsan, no? May option yung tao na hindi lahat, hindi puro bus, puro MRT ang sasakyan, meron tayong subway na option at mabilis. Napakabilis nito, mabilis, maraming may sasakyan nito, kaya abangan natin 'yan, no? Abangan nyo. Pag nagawa yan, ipipicture natin sa channel natin. Ayun po. So mga ka-DJ, bago tayo magtapos, by the way, kung may mga comment nga pala kayo, feel free po, paki-comment lang po kung nagustuhan nyo yung ating content sa episode na ito. By the way, ito po, inform ko lang kayo, meron tayong official sticker, Azucena TV. Yan. Pag may mga interesado po, mag-PM lang po sa aking Facebook, Jesus Perdigon Azucena, at meron din tayong TikTok, Azucena TV, and Instagram, Azucena TV. At abangan nyo yung aking official merch na ilalabas, yung t-shirt natin. So ayan po, ayan, oh. Maganda rin yan. So bago tayo magtapos, batiin ko nga pala yung ating mga masugid na followers. Isa na si Giancarlo Escotillo. Yan, shoutout sa iyo, lagi ka nakasuporta. Number 1 fan siguro ni DJ Master to. Dati kong estudyante, andyan si Brent Artienda, yung mga kauna-unahan mga subscribe sa atin. Sino pa ba? Sila, yan, si Spencer, laging hindi nakakalimot sa atin, si Gutierrez. At sila, yung mga kaibigan natin sa Marikina, si Johnny, si Parehas. Yan, Nanay Raquel Robrigado, yan. Ever supportive po yung aking nanay, si Nanay Raquel Robrigado. At shoutout sa aking mga relatives dyan sa Bicol, dyan sa San Jose. Alam ko meron silang yung reunion, no? Shoutout sa Prila family, sa Azor family, sa Silot family, Imperial family, and Azucena family po. Maray na Aldo sa inyong boss. Sana'y nasa mabuting kalagayan. So siguro ilang muna mga ka-DJ. Dito na natin tatapusin ang ating vlog. Ayun nga pala, shoutout sa aking dalawang anak na si Lovely Daphne Azucena at si Christian J. Azucena, aka The Estudyante Trader, at sa aking may bahay na si Madam Joanna Paulita B. Azucena. Of course, sa aking mother, Mama Lydia. Patuloy lang tayo lumaban sa buhay. Palakas kayo. So, pansamantalang dito nagpapalam si DJ Master, sasabi, laban lang. God bless you. See you on my next vlog. Bye.